Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng matematika, ang Cartesian Coordinate Plane. Isipin ninyo na parang kayo ay nasa isang video game, kung saan ang karakter ninyo ay gumagalaw pakaliwa, pakanan, paitaas o pababa. Ang bawat galaw ay maaaring ilarawan gamit ang dalawang numero. At iyan mismo ang ginagawa ng coordinate plane. Sa tulong nito, natutukoy natin ang eksaktong lokasyon ng mga punto, nauunawaan ang apat na quadrants at nakikita kung paano nabubuo ang mga hugis at graph mula sa mga numero. Kaya, ihanda na ang inyong mga graphing paper at lapis dahil ngayong araw, gagawin nating larawan ang mga numero. Sa araw na ito, ating talakayin ang Cartesian plane o kung minsan tawagin ay rectangular coordinate plane. At paano ba natin ito magagamit? Halika kayo, samahan niyo ako. Ang Cartesian plane o rectangular coordinate plane ay binubuo ng dalawang magkasalungat na linya na nagtatagpo sa isang punto, 0, 0, na tinatawag na origin. Ito ay binuo ni René Descartes. Si René Descartes ay isang Pranses na pilosopo, siyentipiko at matematikong itinuturing bilang ama ng modernong filosofiya at isa sa pinakamahalagang figura sa kasaysayan ng matematika. Kanyang binuo ang Cartesian Coordinate System na kilala rin bilang coordinate plane, isang paraan ng paggamit ng mga numero na x at y upang matukoy ang lokasyon ng isang punto sa patag na guhit o graph. Dahil sa kanya, naging posible ang pagsasanib ng algebra at geometry na siyang naging daan sa pagbuo ng analytic geometry, isang mahalagang sangay ng matematika. Ang Cartesian Coordinate Plane ay ginagamit pa rin natin ngayon maging sa mga graph, mapa, at gayon din sa mga computer at video games. Alamin kung ano ang quadrant. Ang quadrant ay isang bahagi na nilalarawan ng dalawang axis, x-axis at y-axis ng coordinate plane. May apat na bahagi sa Cartesian plane. Ito ang tinatawag na quadrant. At ito ay binibilang sa pabaliktad na direksyon ng orasan o counterclockwise. Ang quadrant 1 ay makikita sa kanang bahagi sa taas kung saan ang mga bilang ay lahat positive. Ang second quadrant ay nasa kaliwang bahagi sa taas at ang lahat ng number o bilang sa x-axis ay negative samantalang sa y ay positive. Ang third quadrant ay makikita sa kaliwang bahagi sa baba ng Cartesian Coordinate Plane at parehas na negative ang numbers na makikita dito. Gayon din, ang pang-apat na quadrant ay makikita sa kanang bahagi sa ibaba ng Cartesian Coordinate Plane na kung saan ang lahat ng value ng x ay positive samantalang ang lahat ng value ng y ay negative. Kapag pinagsama ang value ng x at value ng y sa Cartesian Coordinate Plane, makakabuo tayo ng tinatawag na ordered pair. Ito ay kinabibilangan ng isang value ng x at isang value ng y. Ang unang number ay nagpapakita ng posisyon ng bilang sa x-axis, samantalang ang pangalawang bilang ay nagpapakita ng posisyon nito sa y-axis. Ang unang number ay value ng x-axis na tinatawag ding absisa at ang pangalawang number ay ang value ng y na kung minsan ay tawagin din nating ordinate. Halimbawa, ang ordered pair na 3, 2. Ang ibig sabihin nito, tatlong unit papunta sa kanan
at 2 unit paakyat o paitaas. Nating mag-plot ng points sa Cartesian coordinate plane. Narito ang mga hakbang. Una, start at the origin or 0, 0. Ang origin ay makikita sa pinakagitnang bahagi ng Cartesian coordinate plane. Dito mag-uumpisang magbilang paakyat, pababa, papunta sa kaliwa o papunta sa kanan. Pangalawa, move left or right based on the x value. Ibig sabihin nito, kapag ang iyong x value ay negative, ikaw ay mag-move papunta ng left, at kapag naman ito ay positive, mag-move ka papunta sa right. Pangatlo, move up or down based on the y value. Kung ito ay negative, mag-move ka papunta sa baba, at kung ito ay positive, mag-move ka naman papunta sa taas. At ang huli, mark the point. Ibig sabihin, kung saan nakarating yung iyong pag-move pa kanan o pa kaliwa, lalagyan mo ito ng point. Ilang mga halimbawa sa pag-plot ng points sa Cartesian coordinate plane. Una, plot the point 3 at 4. Mapapansin ninyo na ang 3 at 4 ay parehas positive. So, ibig sabihin, ito ay makikita sa unang quadrant. Ang 3 ay ang x value. So, ibig sabihin, hanapin natin yung 3. Mag-move tayo papunta sa kanan dahil ito ay positive. So, magbibilang ka ng 1, 2, at 3 habang nag-move ka. At ang 4 naman, ang ibig sabihin ay papunta ka sa itaas, mag-move ka ng 4 na beses pataas. At pagkatapos mo ay lagyan ito ng point o markahan ito ng point. Pangalawang halimbawa, plot the point negative 2, 1. Ang x Ang value x value ay negative, samantalang ang y value ay positive. So, ito ay makikita sa second quadrant. I-move ang iyong arrow o mag-move ng dalawang beses papunta sa left side dahil ito ay negative para sa x values. At isang beses ang paakyat dahil positive ang 1. Pagkatapos nito ay markahan ito ng point. Pangatlong halimbawa, plot the point negative 2, negative 4 on the Cartesian coordinate plane. So, mapapansin nyo parehas itong negative. Ibig sabihin, makikita ang point na ito sa ikatlong quadrant. I-move ng 2 beses papunta sa kaliwa at 4 na beses pababa dahil ito ay parehas negative. Kaliwa, baba. At huwag kakalimutang lagyan ito ng marka. Ika-4 na halimbawa. Plot the point 3, negative 3. Ang x value ay positive, samantalang ang y value ay negative. So makikita ito sa ika-4 na quadrant. Igalaw or i-move ng 3 beses papunta sa kanan para sa x value at 3 beses pababa dahil ito ay negative para sa y value. Ang 3, negative 3 ay makikita sa ika-4 na quadrant. Ika-5 halimbawa, plot the point 0, 4. Ang value ng x ay 0, samantalang ang value ng y ay 4. Ang 0 ay makikita sa pinakagitnang bahagi ng Cartesian coordinate plane. Hindi ito gagalaw ng pakaliwa o ng pakanan dahil ito ay 0. Bagkus, ang gagawin nito ay aakyat lamang ng 4 na beses sa mismong linya ng y-axis. Since the abscissa in 0, 4 is 0, therefore, you will not move neither to the right nor to the left.
From the origin, move 4 units upward since the ordinate in 0, 4 is 4. Huling halimbawa, plot the point 3, 0. Since the ordinate in 3, 0 is 0, then there will be no movement neither upward nor downward. So dahil ang y value ay 0, hindi po tayo aakyat at hindi din bababa. Ang kailangan lang gawin ay pumunta sa left side or sa right side, depende sa x value. So since ang value ng x ay 3, so tayo ay magmumove ng 3 beses papunta sa kanan sa mismong linya ng x-axis. Upang mas lalong maintindihan kung paano mag-plot ng point sa Cartesian coordinate plane, halika, kunin mo ang iyong graphing paper at papel at subukan mong i-plot ang mga susunod na points. Una, hanapin ang 2 at 3. Ito ay makikita sa unang quadrant, samantalang ang pangalawa na negative 4 at 2 ay makikita sa pangalawang quadrant. Ang number 3 naman, negative 3 at negative 2 ay makikita sa pangatlong quadrant, at gayon din naman ang 4 at negative 1 ay makikita sa pang-apat na quadrant. Ito ang isang quick quiz. Subukan nating sagutan. Una, which axis is horizontal? A, x-axis, B, y-axis, o C, z-axis? Pangalawa, the point negative 3, 2 is in which quadrant? A, first quadrant, B, second quadrant, C, third quadrant, D, fourth quadrant. Number 3, what are the coordinates of the origin? A, 1, 1, B, 0, 0, C, negative 1, negative 1, o D, 2, 2. Pang-apat, in which quadrant are both coordinates negative? A, second quadrant, B, third quadrant, C, fourth quadrant, or D, first quadrant? Narito ang summary ng tinalakay natin sa araw na ito. Una, the Cartesian plane is made up of the x-axis and the y-axis, and points are represented by ordered pairs x, which is also the abscissa, and y, which is the ordinate. And we know for a fact that practice helps you quickly identify and plot points correctly. At sa pagtatapos ng araling ito, hayaan yung basahin ko sa inyo ang katagang mula kay René Descartes. Ayon sa kanya, it is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli.